Nang lumabas kami ng kapatid kong babae sa ampunan sa huling pagkakataon, wala kaming halos dala. Ang tanging ibinigay sa amin ay ang pagmamay-ari ng 500 ektarya ng lupa at isang nakatagong bunker sa kung saan man sa ilalim nito. Ang kalaunan naming natuklasan doon ay tuluyang babago sa lahat ng pinaniwalaan namin tungkol sa kasaysayan ng aming pamilya, sa mga lihim ng aming nakaraan at sa direksyon ng aming kinabukasan. Kung naranasan mo nang maramdaman na parang kulang ang mga piraso ng palaisipan na ibinigay sa iyo ng buhay, o may ibinigay itong tila pabigat ngunit naging biyaya pala, kakausapin ka ng kwentong ito. Samahan mo ako hanggang sa dulo at kung nanaisin mo, pag-isipan mong mag-subscribe. Dito, pinag-uusapan namin ang mga totoong karanasan at ang kwentong ito ay kasing totoo at kasing hilaw ng maaari. Sumara ang pinto ng sedan na ibinigay ng gobyerno na may mapurol at mekanikal na tunog. Isang tunog na masyado ko nang kilala. Sa nakalipas na 10 taon, ang eksaktong tunog na iyon ang nagmarka sa bawat malaking pagbabago sa buhay ko. Iyon ang tunog ng mga desisyong ginagawa para sa akin. Ang pagdating ko sa una kong group home, ang paglipat sa iba pa, ang biyahe papunta sa mga pagdinig sa korte at ngayon ito, ang huling pagsara ng isang pinto. Sa edad na 18, opisyal na akong tapos sa sistema, nilagdaan, pinalaya. Dapat sana'y simbolo iyon ng kalayaan, pero sa halip ay parang pagsasara ng isang airlock. Itinutulak ako palabas sa walang laman, na kalawakan ng walang tali. Nasa kandungan ko ang isang simpleng kahong karton na naglalaman ng lahat ng pag-aari ko sa mundo. 3 set ng damit, isang lumang paperback na nobela na paulit-ulit kong binasa hanggang mabali ang gulugod nito. Isang kupas na litrato ng 2 nakangiting adulto na kilala ko ang mga mukha ngunit hindi ko na maalala ang mga boses. At isang makapal na Manila envelope na tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng iba kong gamit. Katabi ko ang nakababata kong kapatid, si Ana Rosa, 10 taong gulang pa lamang. Mahigpit niyang yakap ang kupas na stuffed rabbit at nakasandal ang noo sa malamig na bintana. Hindi niya tinitingnan ang kulay abong konkretong pader ng St. Jude's Home for Children. Sa halip, nakatuon ang mga mata niya sa mahabang kalsada sa unahan na parabang nakikita na niya ang kinabukasang ako na ngayon ang may responsibilidad na buuin. Mas mabigat pa sa kahon, sa kandungan ko ang tahimik niyang inaasahan. Mas mabigat pa kaysa sa sobre, kaysa sa 10 taon ng malamig at paulit-ulit na rutina na iiwan namin. Sa harap, inayos ng social worker naming si Miss Bautista ang rearview mirror. Pagod ang mga mata niya at ang ngiti niya ay tila permanenteng pilit dahil sa mga taong sobra siyang nagsikap. "Handa ka na ba, Luciano?" Masigla niyang tanong kahit hindi ka panipaniwala ang sigla sa boses niya. Tumango ako. Parang mahal magsalita na parang ang mga salita ay bagay na hindi ko kayang gastusin. Handa para saan? Handa bang maging legal guardian ng 10 taong gulang kung ako mismo'y hindi pa ganap na nakakaramdam, na matanda na? Handa bang tanggapin ang isang misteryosong mana na biglang bumaligtad sa buhay namin? Handa bang harapin ang mundong ni minsan ay hindi naging mainit o mapagkalinga? Ang totoo hindi. Pero tumango pa rin ako. Iyon ang itinuro sa akin ng kaligtasan. Tumango ka, makipagtulungan ka, umusad ka ng walang reklamo. Ipinasok ni Ana Rosa ang maliit niyang kamay sa akin, ipinasok ang mga daliri sa pagitan ng mga daliri ko. Mahigpit ang hawak niya, may takot at paniniguro ng sabay. "Natatakot ka ba? Nandito lang ako." Pinisil ko ang kamay niya pabalik, nag-aalok ng pangakong hindi ko alam kung paano tutuparin. Alam ko. Poprotektahan kita. Sumanib ang kotse sa freeway, nakihalo sa agos ng mga estrangherong papunta sa iba't ibang direksyon. Sa likod namin, paliit ng paliit ang kulay abong gusali hanggang sa tuluyan itong mawala sa hanay ng magkakahawig na estruktura. Sa unang pagkakataon sa buhay namin, kami na lang.
Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi nakaaaliw. Parang may ugong ng tensyon, puno ng mga takot na hindi namin magawang banggitin. Ang una naming destinasyon ay hindi bagong tahanan, kundi isang lumang gusali ng opisina sa downtown. Matayog at kahanga-hanga, may makintab na marmol na sahig na bahagyang amoy kemikal at lumang pagkadismaya. Sa pintuang may frosted glass na kasulat, Lopez and Sons, Attorneys at Law. Sa loob, iisa lang ang Lopez. Halos kasing tanda siya ng mga librong nakabind sa balat na nakahilera sa likod niya. Matangkad, ngunit bahagyang kuba. Matalim ang mga tampok, ngunit pinalambot ng pagod, ngunit mabait na mga mata. Hindi niya kami sinalubong ng ngiti. Ngunit hindi rin siya nag-alok ng artipisyal na simpatiyang nakasanayan na namin. Ipinaupo niya kami sa dalawang matigas na leather chair sa tapat ng malaki niyang mesa na gawa sa mahogany. Nakabitin ang mga paa ni Ana Rosa sa ere. Nanatili si Miss Bautista malapit sa pinto, parang huling manipis na sinulid na nag-uugnay sa amin sa sistemang iiwan namin. Luciano Ana Rosa, panimula ni Mr. Lopez sa malalim at kalmadong tinig. Ako ang abogado ng inyong lolo at kaibigan niya rin. Nabigla ako, lagi naming naririnig na matagal nang wala ang mga lolo't lola namin tulad ng mga magulang namin. Isa na namang impormasyong ibinaon sa nakaraan na walang gustong ipaliwanag. Iniabot niya sa akin ang makapal na folder. Sa ika-18 kaarawan mo, Luciano, naging aktibo na ang testamento ng lolo mo. Ikaw ang legal na itinalagang tagapag-alaga ni Ana Rosa at nag-iisang tagapagmana ng kanyang ari-arian. Huminto siya sandali. Ari-arian, magarang pakinggan ang salita, parang malalaking bahay at malalawak na berdeng bukirin ang pumapasok sa isip. Sumulyap ako kay Ana Rosa. Pinagmamasdan niya ang mga alikabok na lumulutang sa sinag ng araw, walang kamalay-malay sa laki ng pagbabagong nagaganap sa sandaling iyon. Ang ari-arian, pagpapatuloy ni Mr. Lopez, ay binubuo ng isang pirasong lupa, humigit kumulang 507 ektarya na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Clarion County. 500 ektarya. Nakakabigla ang bilang. Buong buhay ko'y nakakulong sa maliliit na silid na sinusukat sa talampakan, hindi sa ektarya. May munting pag-asa na sumiklab sa loob ko. Baka ito na ang pagkakataon namin. Pagkatapos ay dumating ang realidad, lagi itong sumusunod sa pag-asa. Hindi pa nade-develop ang lupa, maingat niyang sabi. Karamihan ay bato at damo. Wala itong naiproduce na may halaga sa loob ng mga dekada. At sa kasamaang palad, may mga hindi pa nababayarang buwis. Naglatag siya ng isa pang dokumento sa mesa. May mga pulang marka. May lien ang county sa ari-arian. Nakatakda itong i-auction sa loob ng 70 araw. Sa isang iglap, nawala ang marupok na pag-asang naramdaman ko. Siyempre, hindi ito regalo. Isa itong pabigat sa pananalapi. Gayunpaman, dagdag niya, may umiiral na alok. Isang development company na tinatawag na Sterling Terra Group ang matagal nang sumusubok bumili ng mga kalapit na lupa. May nakatayo silang alok para sa inyo. Ipinaliwanag niyang sapat ang halaga para mabayaran ang utang at mag-iwan sa amin ng humigit kumulang $20,000. $20,000, parang kayamanan iyon sa akin. Sapat para umupa ng apartment, makahanap ng trabaho, maipasok si Ana Rosa sa maayos na paaralan. Sapat para magsimula ng matatag. Iyon ang praktikal na opsyon, ang malinaw na solusyon. Bakit nila gusto? Tahimik kong tanong. Nagkibit-balikat si Mr. Lopez. Marahil para sa access o water rights. Maraming dahilan kung bakit bumibili ng lupa ang malalaking kumpanya. Minsan dinedevelop nila, minsan hinahawakan lang.
Pagkatapos ay itinulak niya sa mesa ang isang maliit na susi na yari sa tanso at isang lumang nakatiklop na mapa. Kupas at mabigat ang susi. Ipinilit ng lolo mo na matanggap mo ito. Gusto niyang bisitahin mo muna ang lupa bago magdesisyon. Bisitahin. Halos matawa ako. Ano ba ang makikita roon kundi walang silbing lupa na malapit ng makuha? Gayunpaman, mabigat ang pakiramdam ng susi sa kamay ko, parang huling-hiling ng isang taong hindi ko kailanman nakilala. Naayos na ni Miss Bautista ang mga tiket ninyo sa bus, sabi niya habang tumatayo. Payo ko, tanggapin ninyo ang alok, bayaran ang utang, magsimulang muli, wala kayong makikita roon. May katwiran siya, ligtas at lohikal. Ngunit habang tinitingnan ko ang susi at ang kapatid kong tahimik na nagdodrawing sa kanyang kwaderno, may matigas na kaisipang nabuo sa isip ko. Hindi natatapos ang kwento hanggat hindi mo nababasa ang huling pahina. Sa kung anong dahilan, gusto ng lolo ko na baliktarin ko ang pahinang iyon. Pupuntahan namin ang lupa, matatag kong sabi. Dinala kami ng biyahe sa bus sa iba't ibang tanawin. Nagsimula kami sa masikip at maingay na puso ng lungsod. Sumunod ang mga suburb na may magkakahawig na bahay at maayos na damuhan. Kalaunan nagbago muli ang tanawin. Nawala ang mga shopping center, napalitan ng maliliit na bayan, sinundan ng mga bukirin, at sa huli makakapal na kagubatan at matatarik na burol. Lalong lumawak ang langit sa itaas. Kami na lang ang natira sa bus matapos ang 6 na oras. Ang iba'y sumakay at bumaba, bumalik sa kani-kanilang rutina. Para kaming itinapon palabas ng orbit, inaanod patungo sa hindi alam. Natulog si Ana Rosa halos buong biyahe, nakasandal ang ulo sa balikat ko habang umuuga ang bus. Ako'y nanatiling gising, pinagmamasdan ang pagbabago ng mundo sa labas habang magkahalong takot at pag-asang may pag-iingat ang nasa isip ko. Sa wakas, huminto ang bus sa isang lugar na halos hindi matatawag na istasyon. Isang bakanting graba sa tabi ng 2 linyang kalsada. May kupas na karatulang nagsasabing Pine Ridge. May maliit na gasolinahan sa tabi, wala nang iba. Amoy pino at mamasa-masang lupa ang hangin. Amoy pagkalayo. May lumang Ford pickup na naghihintay. Sa loob ay isang payat na matandang lalaki na may malalim na kulubot sa balat. Pinagmasdan niya kami ng may kuryosidad, hindi galit. Siya si Ignacio, ang lalaking maghahatid sa amin sa natitirang biyahe. Direkta at maikli siyang magsalita, magaspang ang boses dahil sa dekada ng paninigarilyo. Kayo ang mga bata para sa lumang lugar ng Santos, sabi niya habang inihahagis ang kahon at mga backpack namin sa likod ng truck. Hindi yun tanong, sumakay kami sa loob, malamig ang upuang vinyl na may bitak-bitak. Santos, yun ang apelido ng lolo namin. Hanggang kahapon, wala itong ibig sabihin sa akin. May mga developer na umaaligid dyan, ungol ni Ignacio, habang minamaneho kami palayo sa gasolinahan at papasok sa mas masukal na daan. Kung ako sa inyo, ibenta nyo na. May dalang gulo ang lupang yan. Sabi ng iba may sumpa raw. Nanatili sa loob ng sasakyan ang salitang iyon, sumpa, mabigat at nakakailang. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Umungol lang siya. Hindi pala imik ang matandang Santos, sabi niya makalipas ang sandali. May mga itinayo siya roon. Tapos isang araw, nawala na lang. Iniisip ng mga tao na baka may nakaalitan siya o baka nabaliw siya sa katahimikan. Sumulyap siya sa akin habang lalo pang nagsasara ang mga puno sa paligid ng daan. Hindi ito lugar para sa mga bata, tahimik na dagdag ni Ignacio. Hindi nagtagal, nawala ang sementadong daan sa ilalim namin at napalitan ng magaspang na lupang kalsada na may malalalim na uka, paikot-ikot pataas sa mga burol. Sumiksik ang mga puno sa magkabilang gilid. Ang mga sangay nag-arko sa itaas at sinasala ang sikat ng araw sa pabago-bagong mga anino sa lupa.
Napakaganda nito sa isang ligaw at hindi pa naamo na paraan. Maganda, ngunit may bahagyang banta. Matapos ang halos 20 minutong pag-alog sa mga bato at lubak-lubak na daan, sa wakas ay pinahinto ni Ignacio ang truck. Hanggang dito na lang ako, sabi niya, itinuro ang unahan. Masyadong wasak ang daan para sa truck. Sundan niyo ang daang yan ng mga kalahating milya. Makikita niyo na. Iniabot ko ang perang ibinigay ni Miss Bautista para sa biyahe. Tahimik niya iyong tinanggap, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. May paraan ba kayo para tumawag ng tulong? Tanong niya habang bumababa kami. Itinaas ko ang murang prepaid phone na ibinigay sa akin. 0 bars ang screen. Dahan-dahan siyang umiling. Kung ganon, good luck. Pagkasabi noon, maingat niyang iniikot ang truck at umalis, nag-iwan ng ulap ng alikabok at isang katahimikang napakabigat. Ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng mga dahon sa hangin at ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso. Isinukbit ko ang kahong karton sa balikat ko, kinuha ang backpack at tumingin kay Ana Rosa. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa makapal na berdeng pumapaligid sa amin. Parang gubat, mahina niyang sabi, hindi takot kundi namamangha. Halika na, sabi ko, kunwaring mas matapang kaysa sa nararamdaman ko, hanapin natin ang kastilyo natin. At nagsimula kaming maglakad sa sirang daan, 2 batang iniwan, may dalang kahong karton, patungo sa lugar na tinatawag ng ilan na may sumpa. Halos hindi makita ang daan, mas parang bakas lang sa gitna ng gusot-gusot na halaman kaysa totoong kalsada. Ang kalahating milya ay tila walang katapusan. Kumakapit ang matinik na sanga sa manggas namin at lalong umiinit at nagiging mahal lumigmig ang hangin sa ilalim ng makapal na mga puno. Tumatagas ang pawis sa likod ko habang sumasakit ang balikat ko sa bigat ng kahon. Nang akala ko'y hindi ko na kaya, numipis ang mga puno. Lumabas kami sa isang clearing. Naroon yon. Ang mana namin, hindi ito isang estate ni hindi man lang malapit. Isa itong kubo, isang maliit, halos gumuho ng istruktura na gawa sa kupas na kulay abong kahoy. Lumulundo ang bubong sa gitna, parang pagod na sa pagtayo. Ang isang bintana ay tinakpan ng mga tabla at ang pintuan sa harap ay nakahilig, nakasabit sa iisang bisagra. Ang tsimeneyang bato na nababalutan ng lumot ay bahagyang nakatagilid. Ito ang pag-aari ng mga santos. Sa isang iglap, gumuho ang marupok na pag-asang dala ko hanggang dito, nag-iwan ng hungkag na kirot sa dibdib ko. Dinala ko ang kapatid ko sa kabilang dulo ng estado para sa bunto ng nabubulok na kahoy na ito. Ibinagsak ko ang kahon sa lupa at iniwasang tingnan siya. Sinunog ako ng hiya. Nangako ako ng isang bagay na parang mahiwaga. Sa halip, mga guho ang naihatid ko. Inihanda ko ang sarili ko sa pag-iyak, sa pagsabi niyang gusto na niyang umalis, pero hindi niya ginawa iyon. Dahan-dahang lumapit si Ana Rosa sa kubo, marahang tumatapak sa mga tuyong dahon ng pino na nakalatag sa lupa. Inabot niya ang pader at ipinatong ang kamay sa magaspang na kahoy. Ang tahimik dito, marahan niyang sabi, sa wakas ay tumingin ako sa kanya. Hindi siya galit. Pinag-aaralan niya ang lugar, sinisipsip ang bawat detalye. Ganun siya. Napapansin niya ang maliliit na bagay na hindi napapansin ng iba. Sa nakakatakot na opisina ng abogado, pinagmamasdan niya ang alikabok sa sinag ng araw. Sa gitna ng napakalawak na gubat na ito, kapayapaan ang natagpuan niya. Huminga ako ng malalim at pinilit mag-isip ng malinaw. Hindi kami makakabalik sa hintuan ng bus bago magdilim. Gusto man namin o hindi, dito kami magpapalipas ng gabi. Malakas na umingit ang pintuan ng kubo nang itulak ko iyon. Isang silid lang ang nasa loob. Tuyo naman, nakakagulat, pero malakas ang amoy ng alikabok, amag at daga. May magaspang na mesa sa gitna na may isang upuan sa tabi. May kalawangin na kalan na di kahoy malapit sa tsimenea. Sa sulok ay may bunton ng lumang kumot, may mantsa at mamasa-masa. Malungkot,
pero may masisilungan. Habang tahimik na naglilibot si Ana Rosa, sinimulan kong suriin ang lugar. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Isang palatandaan, isang paliwanag, isang dahilan kung bakit iniwan ito ng lolo namin sa amin. Hinagod ko ang mga pader at tinapik ang mga tabla sa sahig. Karamihan ay matibay, ngunit malapit sa likurang pader, sa ilalim ng bunton ng kumot, may isang tabla na kakaiba. Medyo mas maikli kaysa sa iba. Nang idiin ko gumalaw ito, bumilis ang tibok ng puso ko. Gamit ang mga daliri ko at pagkatapos ay ang gilid ng lumang tansong susi, pinilit kong iangat yon. Nabiyak ang kahoy, pero sa wakas ay naalis ko ang tabla. Sa ilalim ay may parisukat na hukay. Nasa loob ang isang mabigat na berdeng metal na kahon, iyong uri na ginagamit sa bala. May simpleng latch ito. Sa tabi nito ay may isa pang susi, mas bago, kulay pilak, nakakabit sa maliit na bilog na metal na tag na may nakaukit na kakaibang imahe, isang ibon na nakabuka ang mga pakpak. Hinila ko palabas ang metal na kahon. Mabigat at solid ito. Nanginginig ang mga kamay ko habang binuksan ang latch. Bumukas ito nang may matalas na click. Inaasahan ko yung mga papel, baka mga litrato. Sa halip mga salansan ng pera ang bumungad sa akin, $100 na mga bill, maayos na nakabalot sa papel. Hindi lang ito $20,000, higit pa roon. Hindi ko na sinubukang bilangin. Masyado nang nanginginig ang mga kamay ko. Nagbago na ang lahat. Sa ilalim ng pera ay may maliit na flashlight na iniikot ang hawakan at isang nakatiklop na papel. Binuksan ko ang papel. Isang simpleng iginuhit na mapa ng clearing. Ang kubo ay may label na shed. Mga 50 talampakan sa likod nito, may malaking X sa tabi ng dalawang salita. The real house. Ang totoong bahay, lumabas ako at tumingin sa direksyong nakasaad. Makakapal na palumpong at mababang batuhan lang ang nakita ko. Walang gusali, walang estruktura. Hawak ang flashlight, lumapit ako kasunod si Ana Rosa. Siksik ang mga palumpong. Pero nang itulak ko ang mga iyon palayo, natigilan ako. Hindi bahay ang naroon, isang pinto. Isang napakalaking pintong bakal na nakalapat sa lupa, eksaktong nakahanay sa mga batong nakapaligid. Pininturahan ito upang magmukhang bahagi ng bato. Halos hindi makita kung hindi mo alam kung saan titingin. Sa gitna ay may butas para sa susi at sa tabi nito ay isang bilog na uka. Eksaktong pumasok ang pilak na susi. Iniikot ko yun. May mabigat na bagay na gumalaw sa ilalim namin. Pagkatapos ay ipinasok ko ang bilog na metal na tag sa uka. Isang mahinang ugong na mekanikal ang dumaan sa lupa. Sa isang mahinang singaw, nagsimulang umangat ang pintong bakal, dahan-dahang bumubukas na parang kabibe. Sa ilalim nito ay lumitaw ang makitid na hagdang pababa sa ganap na kadiliman. Sumingaw pa itaas ang malamig at lipas na hangin, may dalang amoy ng konkreto, lupa at bahagyang metalikong talim parang kuryente. Ito ang totoong bahay. Isang bunker sa ilalim ng lupa. Hindi lamang pala isang kakaibang ermitanyo ang lolo ko. May itinayo siyang nakatago, isang napakalaki. Tumayo kami sa tuktok ng hagdan, nakatitig sa kadiliman. Hindi na ito tungkol sa buwis o pagbebenta ng lupa. Tungkol na ito sa pagbubunyag ng katotohanang nakabaon sa ilalim ng lupa. Iniikot ko ang hawakan ng flashlight hanggang sa magliwanag ang sinag nito humihiwa sa dilim. Dumikit ka sa akin, marahan kong sabi kay Ana Rosa. Sabay kaming bumaba. Sa bawat hakbang, mas lumalayo kami sa mundong nasa ibabaw. Lalong lumamig ang hangin, lalong bumigat ang katahimikan. Makinis at makitid ang mga konkretong pader sa paligid namin. Matapos ang halos 30 hakbang, narating namin ang ibaba at pumasok sa isang maliit na silid. Sa harap namin ay isa pang makapal na pintong bakal. Walang hawakan, isang panel lang sa pader na may iisang malaking pulang buton. Nag-atubili ako,
Bawat survival instinct na nabuo ko sa paglipas ng mga taon ay nagsasabing tumigil, bumalik, layuan ang anumang naghihintay sa kabila. Pero narito na kami. Huminga ako ng malalim at pinindot ang buton. Ilang segundo walang nagbago. Pagkatapos may malalim at tuloy-tuloy na ugong na unti-unting lumakas. Maya-maya pa, ilang malalakas at malinaw na click ang umalingaw-ngaw sa pasukan habang isa-isang nagbukas ang mga internal lock. Isang manipis na guhit ng liwanag ang lumitaw sa itaas na gilid ng bakal na pinto. Sa sumunod na sandali, nagliwanag ang buong bunker sa tuloy-tuloy na fluorescent na ilaw na may mahinang ugong sa itaas. Gumagana ang kuryente. Maayos na dumulas ang mabigat na pinto papasok sa dingding at ang bumungad ay hindi isang madilim at basang basement para itong tirahan ng isang tao. Isang kakaibang uri ng tahanan, maputi, selyado, walang bintana, ngunit tahanan pa rin. Nakatayo kami sa simula ng mahabang pasilyo, lipas ang hangin pero malinaw na may ventilasyong tahimik na patuloy na umiikot. Habang naglalakad kami, may mahihinang alingawngaw ang mga yabag namin. May mga pintong magkakapantay ang pagitan sa magkabilang gilid ng koridor. Ang unang pinto ay bumukas sa isang maliit ngunit maayos na kusina. May kalan, refrigerator at mga cabinet na puno ng supply. Nakasalansan ang mga dilata katabi ng mga pakete ng freeze-dried meals. Parang may naghanda para sa mga tao ng pag-iisa. Maalikabok ang lahat pero walang mukhang sira. Nakapreserba ang mga ito, hindi nagalaw, naghihintay. Ang isa pang pinto ay papunta sa banyo. Binuksan ko ang gripo. May tubig. Gumagana ang shower. Parang hindi totoo yun. Ang ikatlong pinto ay nagbukas sa isang silid-tulugan na may 2 bunk bed, parehong maingat na inayos. Ang mga kumot ay maingat na nakaipit. Sa dulo ng pasilyo, pumasok kami sa pinakamalaking silid sa bunker. Para itong pinagsamang sala at study room. May sofa sa isang gilid. May bookshelf na puno ng mga aklat tungkol sa engineering, kasaysayan at cryptography. May malaking mesa sa ilalim ng mga ilaw, malinis maliban sa mga bagay na nakalagay doon, parang para talaga sa amin. Sa gitna ng mesa ay may lumang cassette recorder at isang salansan ng mga tape. Bawat tape ay may label na nakasulat sa maayos na block letters. Katabi ng mga ito ay isang makapal na journal na nakabalot sa kupas na balat. Ang nasa itaas na kaset ay may mensaheng nagpatigil sa lalamunan ko. Para kina Luciano at Ana Rosa. Unahin itong patugtugin. Nanginginig ang mga daliri ko habang dinampot iyon. Ito na siguro ang paliwanag. Ang boses na hindi namin kailanman narinig. Ang katotohanang itinago sa loob ng maraming taon. Tumingin ako kay Ana Rosa. Nakatitig siya sa paligid na parang ayaw kumurap, takot na baka biglang maglaho ang lahat. Itinuro ko ang sofa. Agad siyang umupo, yumukod ng bahagya, maliit at tensyonado. Isinalpak ko ang tape sa recorder at pinindot ang play. Saglit na nag-crackle ang speaker at pagkatapos ay bumuhos ang boses ng isang lalaki sa katahimikan. Kalmado at malalim ang tinig pero pagod, parang isang taong matagal nang may pasan na lihim. Luciano, Ana Rosa, kung naririnig ninyo ito, ibig sabihin, wala na ako at natagpuan ninyo ang daan pauwi. Pauwi. Mas malakas pa ang tama ng salitang iyon kaysa anumang insulto o suntok na naranasan ko. Ako si Bernardo Santos, pagpapatuloy ng boses. Ako ang inyong lolo. Nanghina ang mga binti ko. Naupo ako sa silya sa tapat ni Ana Rosa, mahigpit ang kapit sa armrest na parang baka matumba ako. Bahagi sa akin ang gustong patayin agad ang recording. Sobra na. Masakit. Imposible. Pero hindi ko pinatigil. Hindi ko kaya. Kailangan kong malaman. Alam kong marami kayong tanong, sabi ni Bernardo. Alam kong malamang lumaki kayong iniisip na iniwan ko kayo. Iyon ang kwentong napilitan akong likhain. Sandaling tumahimik ang boses na para bang pinipili niya ng mabuti ang bawat salita.
Ang totoo, hindi ako umalis. Nandito ako sa ilalim ng inyong mga paa sa buong panahong iyon, nagbabantay, pinoprotektahan kayo. Pinoprotektahan kami laban saan? Para bang naririnig niya ang iniisip ko? Hindi ako nagtrabaho sa insurance gaya ng nakasaad sa mga record. Sa loob ng 30 taon, nagsilbi ako bilang cryptographer para sa isang tahimik na dibisyon ng gobyerno. Ang trabaho ko ay maghanap ng mga pattern sa gitna ng kaguluhan, makinig sa mga nakatagong usapan. Karamihan daw sa nahuhuli niya ay walang saysay na ingay. Pero isang araw, may natuklasan siyang kakaiba, isang malinaw na signal, isang paulit-ulit na pattern na hindi dapat umiiral. At hindi ito dayuhan, sabi niya. Ito ay mula rito mismo. Isang grupo ng napaka-powerful na mga lalaki, mga leader sa pananalapi at industriya, ang gumagamit ng protektadong government network para magpatakbo ng napakalaking fraud scheme. Minamanipula nila ang merkado, winawasak ang mga kumpanya, sinisira ang mga buhay para lamang yumaman palalo. Para silang aninong gobyerno, kumikilos lampas sa batas at pananagutan. Sterling Terra Group. Sumikdo ang sikmura ko, konektado ito. Dinala raw ni Bernardo ang natuklasan niya sa kanyang supervisor. Sa halip na tulong, babala ang natanggap niya. Sinabihan siyang tigilan iyon na ang mga lalaking iyon ay hindi maaaring galawin. Pero hindi siya nakinig. May ebidensya raw siya, mga pangalan, account, plano, mga detalyeng kayang magpabagsak sa kanila at dahil pinagsama-sama niya ang lahat sa iisang lugar, ginawa niyang target ang sarili niya. Nalaman nila, sabi niya, pagkatapos ay inilarawan niya ang araw na dapat sana'y makikipagkita siya sa isang journalist. Hindi siya nakarating sa pulong na iyon. Sa halip namatay ang mga magulang namin sa isang car crash. Tinawag iyon ng pulisya na aksidente. Brake failure, isang trahedya. Pero ayon kay Bernardo, alam niyang hindi iyon random. Mensahe iyon para sa kanya. Patunay na kaya nilang abutin ang sinuman. Patunay na kaya nila kaming abutin. Sumulyap ako kay Ana Rosa. Namumutla ang balat niya. Sa amin, ang pagkamatay ng mga magulang namin ay isang malungkot na katotohanan. Masakit, pero simple. Ngayon, binago iyon ng tape sa ibang bagay. Pagpatay, ipinaliwanag ni Bernardo na hindi siya makapunta sa mga autoridad dahil may bahagi na ng mga ito ang kompromisado. Hindi siya makatakas dahil naniniwala siyang masusubaybayan siya. Kaya binura niya ang sarili niya. Nagkunwari siyang namatay sa aksidente sa bangka at ginawa ang sarili niyang legal na patay. Pagkatapos ay bumalik siya sa lupang ito, pag-aari ng pamilya sa loob ng maraming henerasyon at itinayo ang bunker bilang kanlungan, isang kuta, isang santuwaryo para itago ang katotohanan at protektahan ang mga taong maaaring gamitin laban sa kanya. Inilagay niya raw kami sa sistema ng Estado dahil iyon ang iisang lugar na walang maghahanap sa amin sa papeles, sa anonymity, nakabaon sa burokrasya. Inamin niyang iyon ang pinakamalupit na desisyong ginawa niya. Ang malaman na malapit lang kami, na lumalaki kami ng mag-isa, na hindi siya maaaring lumapit ng hindi isinasapanganib ang buhay namin. Araw-araw daw siyang pinahirapan yun, pero pinanatili kaming buhay. Mahinang sumitsit ang tape, narinig ko siyang huminga na parang pisikal na masakit ang pag-amin. Ang bunker na ito, ang lupang ito, ay karapatan ninyo sa kapanganakan, sabi niya. Ngunit isa rin itong sandata. Nasa inyo na kung ano ang gagawin ninyo rito. Pagkatapos ay lalo pang lumambot ang boses niya, halos wasak. Humihingi ako ng tawad mga anak ko sa lahat. Natapos ang tape sa isang huling click. Mas mabigat pa ang katahimikan pagkatapos noon kaysa sa anumang naranasan namin sa labas. Nabiyak ang buong kwento ng buhay namin. Lahat ng label na ibinigay sa amin, hindi kami iniwan o itinakwil, itinago kami.
Hindi kami basta mga ulilang walang pangalan. Kami ay mga santos. At hindi lang lupa at bunker ang minana namin. Nagmana kami ng alitan, ng panganib, ng laban na hindi namin pinili. Ang katahimikan sa bunker ay naging parang isang presensya, makapal at nakakasakal. Tinitigan ko ang cassette recorder at ang nakahintong mga rolyo ng tape. Halos umaasang magsalita itong muli, magpaliwanag, sabihin kung paano ang pagmamahal ay maaaring mag-iwan sa iyo na pakiramdam mo'y itinapon ka. Nanatiling nakaupo si Ana Rosa sa sofa. Tumingin siya sa akin, hindi umiiyak, hindi sumisigaw. Sinusubukang unawain ang realidad na parang nagbabasag sa isip ko. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya. Maliit ang boses, pero matatag. So, hindi lang basta nabangga sina mama at papa? Dahan-dahan akong umiling. Hindi, mukhang hindi. At si Lolo, nandito lang siya? Oo, bulong ko. Nandito siya sa buong panahong iyon. Inasahan kong sasabog siya sa galit, sisigaw, sisisihin siya, hihingi ng sagot dahil galit ako. Kumukulo ang galit sa loob ko, galit sa mga lalaking hindi namin nakikita na sumira sa pamilya namin, galit sa sistemang kumulong sa amin, galit kahit kay Bernardo na gumawa ng desisyong napakalupit na parang pagtataksil kahit para raw iyon sa proteksyon. Pero hindi ganoon ang naging reaksyon ni Ana Rosa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa sofa at lumapit sa mesa. Maingat na parang may hinahawakang marupok, hinaplos niya ang leather na journal gamit ang mga daliri. Pinoprotektahan niya tayo, tahimik niyang sabi. Hindi iyon tanong, parang konklusyon na tinanggap na niya. May nabasag sa loob ko sa simpleng katiyakang iyon. Parang pader na bumigay. Mabilis akong tumayo, tumalikod sa kanya at lumapit sa bookshelf. Kunwaring binabasa ang mga pamagat. Malabo ang mga ito. Wala talaga akong tinitingnan. Ang totoo, hindi ko kayang ipakita sa kanya na nadudurog ako. Ako dapat ang adulto ngayon, ang responsable, ang matatag. Pero ang bigat ng lahat, ang pagpatay, ang sabwatan, ang sakripisyo, ang mga taong ninakaw sa amin ay dinudurog ako mula sa loob. Pero makakatakas ang masasamang lalaki, tahimik na sabi ni Ana Rosa. Hindi iyon tanong. Isa lang iyong simpleng konklusyon. Mas tumama sa akin ang linaw ng lohika niya kaysa sa kahit ano pa. Nakita niya ang sitwasyon sa pinakadirektang paraan. Oo, inamin ko, makakatakas sila. At kukunin din nila ang lugar na ito, ang bahay ni Lolo. Oo, natahimik siya, ang mga matay lumipat mula sa pader ng pera papunta sa hard drive na nakapatong sa mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot niya ang kamay at marahang ipinatong iyon sa ibabaw nito, na parang isang marupok at mahalagang bagay. Matapang si Lolo, mahina niyang sabi, nilabanan niya sila. Pagkatapos ay tumingala siya sa akin, hinahanap ang sagot sa mukha ko. Kailangan din nating maging matapang, di ba? Iyon na iyon, ang desisyon hindi ginawa ng akin ang legal na nasa hustong gulang, kundi ng isang 10 taong gulang na mas malinaw, umunawa ng hustisya kaysa sa akin. Lahat ng takot sa loob ko, ang tukso na tumakas, pumili ng komportabling buhay, maglaho, unti-unting nawala. Sa lugar nito ay may tumubong matatag at matibay na paninindigan. Tama siya. Hindi kami pwedeng lumayo. Kailangan naming lumaban para kina mama at papa, para kay Lolo, para sa sarili namin. Tama ka, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng tunay na ngiti. Magiging matapang tayo. Parang batong bumagsak sa loob ko ang desisyon. Hindi kami magbebenta, hindi kami magtatago. Hindi namin hahayaang burahin nila ang nangyari. Ang bunker na ito ay hindi lang kanlungan. Ito ang magiging base namin. Bumalik ako sa pangunahing silid at naghanap hanggang makita ko ang kailangan ko. Isang satellite phone na nasa protective case, may sarili nitong battery pack. Malaki at medyo luma na, pero nang pindutin ko ang power button, umilaw ang berdeng ilaw.
Lumabas ako sa clearing habang papadilim na ang araw. Kailangan ko ng signal. Kailangan kong tumawag ng isang tawag na magbabago sa lahat. Pagkatapos gumalaw-galaw sa paligid ng batuhan ng ilang minuto, lumitaw ang dalawang signal bar sa maliit na screen. Huminga ako ng malalim at dinayal ang numerong nakasulat sa card ni Mr. Lopez. 3 ring bago siya sumagot. Lopez. Mr. Lopez, si Luciano Santos ito. Nagulat siya. Luciano, nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa alok ng Sterling Terra? Maaari kong ihanda ang papeles bukas ng umaga. Oo, sabi ko, malinaw at matatag. Nakagawa na ako ng desisyon. Sumulyap ako sa nakatagong bakal na pinto sa likod ko. Tinatanggihan ko ang alok na puno ng katahimikan ng linya. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Iho, mariin kitang pinayuhan laban diyan. Pabigat ang lupang yan. Sa loob ng 90 araw, kukunin niya ng county at mawawalan kayo ng lahat. Hindi ang lupang iniisip ninyo ang meron dito, sagot ko, at hindi iyon ang tunay na mana. Isa pang katahimikan, mas mahaba ngayon. Ano ba talaga ang ipinahihiwatig mo? Kailangan ninyo itong makita, sabi ko. May iniwan ng lolo ko. May bagay na magbabago sa lahat. Luciano, 6 na oras ang biyahe niyan, hindi ako basta. Sterling Terra Group, putol ko. Bakit ba talaga nila gusto ang lupang ito? Tuluyang natahimik ang linya. Naintindihan niya na mas marami akong alam kaysa sa inaakala niya. Magkita tayo sa main road bukas, sabi ko. Tanghali, mag-isa kayong pumunta. Bago pa siya makatanggi, pinutol ko ang tawag. Wala nang atrasan matapos iyon. Iba ang pakiramdam ng sumunod na umaga. Mas maliwanag ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Marahil wala namang nagbago, maliban sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ako basta tumutugon sa desisyon ng iba. Ako ang gumagawa ng desisyon. Nag-almusal kami ni Ana Rosa mula sa supply ng bunker. Dilatang peach at granola bars, magkatabi sa maliit na mesa sa loob ng kubo. Sa kabila ng lahat, parang normal. Isang pamilya. Bago ako umalis, iniabot ko kay Ana Rosa ang hand-crank flashlight at isa sa mga bird book ni Lolo. Sinabihan ko siyang manatili sa loob ng bunker. I-lock ang pinto mula sa loob at buksan lamang iyon kapag ako ang tumatawag. Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Naiintindihan niya. Naglakad ako pabalik sa daan, lampas sa dirt road at 2 milya pa hanggang sa sementadong kalsada kung saan kami ibinaba ni Ignacio. Umupo ako sa isang natumbang troso. Ang satellite phone nasa bulsa ko. Lumipas ang tanghali, 1:00, 2:00. Unti-unting pumasok ang pagdududa. Paano kung hindi siya dumating? Paano kung iniisip niyang isa lang akong nagluluksa at batang naghahabol ng multo? Mas masahol, paano kung nakipag-ugnayan na siya sa Sterling Terra? Mag-isa lang ako roon, humaharap sa isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Nang halos mawalan na ako ng pag-asa, may isang maitim na sedan ang lumitaw sa di kalayuan, dahan-dahang umaandar sa kalsada. Huminto iyon ilang yarda ang layo, bumukas ang pinto ng driver at bumaba si Mr. Lopez. Parang hindi bagay ang tailored suit niya sa ligaw na kapaligiran. Luciano, patag niyang sabi, sinabi mong may mahalaga kang ipapakita, sana hindi ito sayang sa oras. Hindi, sagot ko, sumunod kayo sa akin. Sumulyap siya sa makintab niyang sapatos at sa maputik na daan sa unahan, halatang hindi natutuwa, pero sumunod pa rin. Tahimik ang paglalakad pabalik, maliban sa mabigat niyang paghinga habang binabagtas namin ang tinutubuan ng damo at palumpong na landas. Pagdating sa clearing, huminto siya at tinitigan ng luma at halos gumuho ng kubo. Ito na iyon, tanong niya, hindi maitago ang pag-aalinlangan. Tinanggihan mo ang 20,000 dolyar para dito? Hindi iyan, sabi ko lampas sa kubo papunta sa batuhan. Ito, inalis ko ang mga palumpong, inilantad ang camouflage na bakal na hatch.
Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya madaling humanga pero nabigla siya. Gamit ang susi at ang metal disc, inunlock ko ang mekanismo. Umangat ang pinto ng bunker na may pamilyar na mekanikal na singaw. Inanyayahan ko siyang maunang bumaba. Nag-atubili siya, saka maingat na bumaba sa dilim. Sumunod ako at isinara ang mabigat na pinto sa likod namin. Saglit kaming nakatayo sa kadiliman bago ko pinindot ang interior button. Kumislap ang mga ilaw at tuluyang nagliwanag. Dahan-dahan ko siyang inakay sa loob ng bunker. Wala siyang sinasabi pero kitang-kita kong gumagana ang isip niya. Sinuri niya ang kusinang puno ng suplay, ang bentilasyon, ang mga bookshelf na may teknikal na mga manual. Unti-unting napapalitan ang pagdududa ng pagkabigla. Sa wakas, dinala ko siya sa Northern Vault. In-unlock ko ang reinforced na pinto at itinulak iyon. Pumasok siya at tuluyang napatigil. Gumalaw ang tingin niya sa conspiracy board, sa mga fireproof case at sa wakas sa matayog na pader ng pera. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kontroladong ekspresyon niya. Lumapit siya sa isa sa mga shrink-wrapped na bundle at marahang hinawakan iyon na parang tinitiyak kung totoo. Pagkatapos ay tumingin siya sa corkboard, binabasa ang mga pangalan at litrato. Nakita ko ang pagkilala sa mga mata niya at pagkatapos ay napansin niya ang laptop at ang hard drive sa mesa. Ito ang desisyon mo. Dahan-dahan kong sinuyod ng tingin ang buong bunker. Ang makinis na konkretong pader, ang tuloy-tuloy na ugong ng bentilasyon, ang fluorescent na ilaw na hindi kailanman kumikislap. Itinayo ang lugar na ito ng may malinaw na layunin. May ipinaglalaban ito. Umiiral ito dahil naniwala ang lolo ko na may mga katotohanang hindi dapat nabibili. Sabihin mo sa kanila hindi, kalmado kong sabi. Sabihin mo, magkikita kami sa korte. Sandaling katahimikan sa linya. Pagkatapos, narinig kong bumuntong hininga si Mr. Lopez, mahaba at matatag. Umaasa akong iyan ang sasabihin mo, amin niya. Maghanda ka. Hindi na sila lalapit ng magalang sa susunod. Ang mga sumunod na buwan ay parang isang mahabang pagkubkob. Sa malalayong courtroom, umusad ang laban sa pamamagitan ng mga mosyon, deposisyon at mga filing na selyado. Sa lupa namin, psikolohikal ang labanan. Nang mabigo silang bilhin ang katahimikan namin, lalo pang tumindi ang pananakot ng Sterling Terra, nagsimulang umikot ang mga helicopter ng mababa sa ibabaw ng aming ari-arian, minsan nakalutang ng ilang oras. Ang walang tigil na pag-ugong ng kanilang mga blade ay umaalingaw-ngaw sa mga puno. May mga sasakyang walang marka na lumilitaw sa dulo ng pampublikong kalsada. Ang mga sakay ay nakatanaw sa gubat gamit ang binokular. Hindi sila tumawid sa lupa namin, matatag ang legal injunction, pero gusto nilang maramdaman naming napapaligiran kami. At sa maraming paraan, ganun nga, naging bahagi ng araw-araw ang takot, isang mahigpit na buhol na hindi tuluyang lumuluwag. Pero pinrotektahan kami ng bunker. Sa ilalim ng lupa, humuhupa ang ingay. Ang ugong ng bentilasyon ang pumapalit sa hampas ng helicopter blades. Doon sa ibaba, parang malayo ang mundo. Sa paglipas ng panahon, ang bunker ay nagbago mula taguan tungo sa tahanan. Gumawa kami ng istruktura. Ang umaga ay para sa praktikal na gawain. Naglalakad ako papunta sa supply drop habang inaayos ni Ana Rosa ang tirahan namin. Ang hapon ay para sa pag-aaral. Gamit ang mga textbook at educational resources na naa-access sa satellite connection ng bunker, tinuruan ko siya ng math, science at history. Mabilis na naging paborito niya ang biology. Nagsimula siyang magdokumento ng mga halaman at hayop sa isang jurnal, iginuguhit ang mga puno at insekto sa paligid ng clearing nang mas gumaganda ang skill niya. Sa gabi, matapos siyang makatulog, nauupo ako sa mesa ng lolo ko at pinag-aaralan ang mga case file na ibinabahagi sa akin ni Lopez. Natutunan ko ang tungkol sa financial manipulation, shell companies, at korupsyon sa pinakamataas na antas.
Hindi na ako basta tumutugon lang. Unti-unti akong lumalaki sa laban. Nagbago rin ang ugnayan namin sa lupa. Tumigil itong maging parang walang laman na scrubland. Naging teritoryong dapat ipagtanggol. Gamit ang ilan sa pera mula sa mas maliit na taguan, pinakiusapan ko si Ignacio na magdala ng mga gamit, palakol, lagari, pala, mga buto. Nilinis ko ang paligid ng kubo at inayos ang bubong. Nagtanim kami ni Ana Rosa ng hardin, kamatis, sitaw, kalabasa, patatas. Nakakapagod ang trabaho pero bawat gawain ay nagpapakatatag sa amin. Sa bawat butong itinatanim, hindi lang pagkain ang binubuo namin. Binubuo namin ang pakiramdam ng pag-aangkin, ng pag-aangkop, ng pagiging kabilang. Isang hapon habang dinidiligan namin ang hardin, itinuro ni Ana Rosa ang Tagaytay na tanaw ang clearing. Paano kung magtayo tayo ng totoong bahay doon balang araw? Tanong niya, yung may bintana. Tiningnan ko ang Tagaytay, umaabot ang tanawin sa buong lambak ng milya-milya. Siguro, sabi ko, kapag tapos na ito. Gusto ko ng asul na pintuan sa harap, dagdag niya ng may kumpiyansa. Ang imaheng iyon, isang bahay sa Tagaytay na may asul na pintuan, naging simbolo ng kinabukasang gusto namin. Dumating ang tunay na breakthrough isang gabing-gabi na nang tumawag si Lopez, puno ng pananabik ang boses. Nakuha na natin ang testimonya, sabi niya. Nakikipagtulungan ang isa sa internal accountant nila. Kinumpirma niya na tama ang ledger. Ito na ang turning point. Bumuhos ang ginhawa sa akin. Tapos na ba? Tanong ko. Hindi pa, pero malapit na at sa lalong madaling panahon magiging pampubliko ito. Tama siya. Sa loob ng isang linggo, may malaking pahayagan na naglabas ng front page investigation na naglantad sa sabwatan. Ang mga pangalan, ang mga financial scheme, ang mga nakatagong transaksyon, lahat ay lumabas sa liwanag. Napaltan ng news van ang mga sasakyang walang marka. Nagtipon ang mga reporter malapit sa kalsada. Nag-iba ang anyo ng pagkubkob mula sa tahimik na pananakot tungo sa hayagang pagbabantay ng publiko. Nasubpuena ang mga executive. Sumunod ang mga pag-aresto. Halos magdamag na bumagsak ang sterling Terra nang bumulusok ang stock nila at nagbitiw ang pamunuan. Nanalo kami. Nawala ang mga helicopter, tumigil ang pagdating ng mga sasakyan. Bumalik ang katahimikan ng gubat, pero ngayon ang katahimikan ay parang bagay na pinaghirapan. Nagpatuloy pa ang mga legal proceeding ng isa pang taon, dinudurog ang natitirang bahagi ng kriminal na network. Sa buong panahong iyon, pinangalagaan kami ni Lopez laban sa direktang paglantad. Nang dumating ang pinal na hatol, nakabibigla ang laki. Kinuha ng gobyerno ang napakalalaking asset at bilang mga whistleblower, nabigyan kami ng malaking bahagi. Mas malaki iyon kaysa sa anumang nakatago sa bunker. Pero pagsapit noon, pangalawa na lang ang pera, nahanap na namin ang mas mahalaga, na natili kami sa lupa. Gamit ang maliit na bahagi lamang ng settlement, kumuha ako ng lokal na arkitekto at mga manggagawa, mga kaibigan ni Ignacio, para magtayo ng bahay sa Tagaytay na pinili ni Ana Rosa. Hindi ito marangya, matibay at simple ito, gawa sa kahoy at bato para bumagay sa tanawin. Malalaking bintana ang nagpuno ng mga silid ng sikat ng araw at sa harap naroon ang maliwanag na asul na pintuan na natili ang bunker. Iningatan namin ito ginawang study at library. Ang mesa, journal at recorder ng lolo ko ay nanatiling eksaktong nasa dating pwesto. Naging isang monumento ito sa sakripisyo niya. Nag-enroll si Ana Rosa sa maliit na public school sa Pine Ridge. Nung una, awkward ang paglipat, pero nakaangkop siya. Nagkaroon siya ng mga kaibigan at sumali sa science club. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naranasan niya ang isang bagay na malapit sa normal na pagkabata. Pinili kong hindi umalis para sa isang elite na universidad. Sa halip,
kumuha ako ng online courses sa State University habang nakatira sa bahay. Nagsimula ako sa economics at business, gustong maintindihan ng mga sistemang may kapangyarihan. Kalaunan, lumipat ako sa law. Naging mentor ko si Lopez. Sa paglipas ng panahon, naging estudyante at assistant niya ako. Ang tunay naming minana ay hindi kailanman ang pera o kahit ang lupa, kundi ang pamana ng paninindigan. Ang kaalamang ang lahi namin ay hinubog ng tahimik na pagtutol at moral na tapang. Napagtanto ko, ang tahanan ay hindi lang ibinibigay sa iyo. Ito ay ipinagtatanggol, hinuhubog at pinipili. Nakatayo sa porch sa dapit hapon, pinagmamasdan ang langit na nagiging ginto at lila habang katabi ko si Ana Rosa na unawaan kong ang kapayapaan ay pinaghihirapan. Pinili namin ang mas mahirap na landas at dinala kami nito sa eksaktong lugar na kailangan naming marating. Itinuro sa akin ng paglalakbay na ito na bihira maging simple ang pamana. Minsan, ang mukhang pabigat ay regalo pala na nakabalat kayo. Minsan, ang pinakamabigat na responsibilidad ang may pinakadakilang layunin. Sa loob ng maraming taon, inakala kong ang kwento ko ay tungkol sa pag-iwan. Sa totoo lang, ito ay tungkol sa pagprotekta. Tungkol ito sa pag-ibig na ipinapakita sa pinakamahirap na paraan. Ang pagbawi sa sarili mong naratibo, ang pag-uncover ng katotohanan sa likod ng ibabaw na kwento ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang tao. Binabago nito ang pagkakakulong tungo sa lakas at ginagawang pamana ang pagkawala. Baka ikaw rin may kabanata sa buhay mo na iniiwasan mong basahin. Baka may ibinigay sa iyo na akala mo'y walang halaga pero may nakatagong yaman. Kung nakakonek sa iyo ang kwentong ito, sana'y hikayatin ka nitong harapin ang sarili mong mga pintong hindi pa nabubuksan. Minsan, ang tapang ay nagsisimula sa simpleng pag-ikot ng susi. Kung may ibig sabihin ito sa iyo, pag-isipan mong mag-subscribe at maging bahagi ng komunidad na ito. Nagbabahagi kami rito ng mga kwento tungkol sa resiliency, katotohanan at lakas na kailangan para ipaglaban ang mahalaga. At gusto ko talagang marinig ang sayo. Sa comments, sabihin mo, ano ang pinakamakabuluhang pamana na natanggap mo? Hindi kailangang pera o lupa, pwedeng aral, halaga o desisyong humubog sa landas mo. Salamat sa pakikinig.